Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbati, pagpugay ay sumakanyang sugod nawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang sunnah hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Unang-una po, muli po, binabati ko ang lahat ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh at maulang umaga po sa inyong lahat, insyaAllah, at nawa ay biyayaan tayo ng rizq ni Allah dito sa ating mga naranasang mga pag-ulan. Ano po, at idua natin na lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon at maging safe sila, no, saan man sila ngayon nasa lugar na merong mga dinadaanan ng bagyo, insyaAllah ta'ala. At gayon rin, nagpapasalamat tayo sa NCMF, of course, lalo na sa department na hinahawakan ni Director Cosani, ang Bureau of Peace and Conflict Resolution na mashallah talagang napakasipag at napaka-active na department ng NCMF na talagang malaking benepisyo para sa ating umma, alhamdulillah. Gayon rin, of course, binabati natin ang ating mahal na secretary, no? Inshallah, hopefully makarating sa kanya itong programa natin na ito na si Sabuddin Abdurrahman, the Honorable Secretary natin. Kagabi po, nagkasama kami sa Sawami sa celebration ng Yom Watani ng Saudi Arabia. At alhamdulillah, it's a very meaningful night po kahapon ang gathering, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us reward for that activity. Alhamdulillah. At gayon rin, of course, ang ating mahal na director, binabati natin si Director Cosani. Mashallah, napaka-active at napaka-ganda ng kanyang mga programa. Sa gitna ng ulan ngayon ay nagkakaroon tayo ng programa, alhamdulillah. At of course, sa lahat ng bumubuo ng pamunuan ng NCMF, no? Lahat mula sa mga kaibigan natin dyan, at gayon rin ang department ni Cosani, alhamdulillah. At ngayon po ay patuloy pa rin tayo doon sa programa ng National Peace Consciousness Month, no? Which is inshallah napakalaking faktor na pinag-uusapan itong pagdating sa kapayapaan, sapagkat ito po ay pangunahing da'wa ng Islam, no? Lagi natin sinasabi na ang kahulugan ng Islam ay kapayapaan. So maganda maintindihan ito ng tao kung ano ba talaga ang konsepto ng kapayapaan sa pananampalatayang Islam. Una pang bagitin natin yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala invites to the home of peace and guides whom He wills to a straight path. Ito po ay mismong aya ng Quran na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu yad'u ila daris salam. Si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagdada'wa o nagtatawag patungo sa daris salam, sa abode ng kapayapaan, na kung saan ay dapat ito ang pangunahing da'wa ng mga Muslimin, pangunahing da'wa natin na pagtawag, tulad na sinasabi natin, waltakum, o tinasabi sa Quran na lagi natin binabasa, waltakum minkum ummatan yad'una ilal khair, no? Kayo ay maging umma na nagtatawag sa kabutihan. At ang al-khair, of course, napakalawak ng kabutihan, tinatawag na yud'u ilal khair. Ang khair kabilang dito, of course, yung pinakamataas na kabutihan o kabutihan na tinatawag natin isa tauhid. Pero kabilang din sa khair yung ta'amul, yung pagkakaroon ng mabuting ugnayan o relasyon sa paligid natin, sa ating kapwa-tao. Of course, unang-una, relasyon natin sa ating Panginoon, sa ating tagapaglikha. Pangalawa, sa kapwa-Muslim natin, dapat maganda ang ating relasyon sa ating kapwa-Muslim. Minsan, nakakaligtaan natin to, yung pagkakaroon ng magandang relationship. Naway ito'y mabigyan din natin ng pansin, yung constant communication, yung constant na pagkikita-kita o pag-uusap ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kasi without a proper communication, no, kahit saan po yan, kahit sa mga Muslim o hindi Muslim, kapag nawawala yung magandang communication sa pagitan natin, ay dito nagsisimula yung misunderstanding. So maganda, always establish a good communication, magkaroon ng magandang pag-uusap, no? Anumang paksa, di naman maiwasan na meron tayong minsan mga pagkakaiba sa mga opinion, pagkakaiba sa mga pananaw sa mga bagay-bagay, pero dapat maging malinaw ito sa atin na ang pagkakaibang ito ay hindi dapat magsanhi ng hidwaan,
no, kailangan maging matured enough tayo na harapin ang mga pagkakaiba sa pagitan natin. Usapin man ng Muslim o hindi Muslim. Siyempre, of course, mas mahalaga sa pagitan ng mga Muslim lalo na kung meron tayong mga pagkakaiba ng pananaw, dapat ito po ay nahahandle in a very matured way. Pangalawa, yung relationship natin sa mga non-Muslim, na dapat ganun din kung ano yung ating gusto sa ating sarili ko, tulad nga ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Walang tunay na sumasampalataya sa inyo hangga't hindi nyo naisin o ibigin para sa sarili nyo yung nais nyo sa inyong kapwa, no, o kamakala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pakahulugan dito o binigyan itong pagpapaliwanag ni Imam Nawawi rahmatullahi alayh, no, ang sabi niya sa hadith na ito, ang uri ng brotherhood o kapatiran sa pananampalatayang Islam ay may dalawa. Meron tayong tinatawag na ukhuwa Islamiyya. Ano ibig sabihin nito? Ito yung pinakasagrado sa lahat, yung tinatawag na Islamic Brotherhood. No, yung sinasabi nating walang pinakamainam na kapatiran, mas maganda ang kapatiran pagdating sa pananampalataya, no? Pero sabi ni Imam Nawawi, may isang uri ng kapatiran na hindi natin madidinay. Ito yung tinatawag na ukhuwa insaniya. Ito yung pagiging magkakapatid natin when it comes sa pagiging human natin. So we cannot deny this one, no? So ang sabi niya nung binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang hadith na la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, ay hindi lang khas o hindi special ang nais mo ng kabutihan sa sarili mo, ay hindi lang ito khas o hindi lang ito special para sa mga Muslims. Bagkus ang sinasabi doon sa hadith na yun, ayon sa pagpapaliwanag ng imam, na ang hadith na ito, kung ano yung nais mong kabutihan sa sarili mo, ay nais mo dapat sa kapwa mong tao. Lahat, hindi lang ito tukoy para sa mga Muslims, bagkus sa lahat ng tao. So we can achieve peace, kapayapaan, kapag yun ang ating niraramdam sa ating sarili, na dapat kung ano yung gusto mo, kung ano yung tinatamasa mong kapayapaan, kung ano yung tinatamasa mong kabutihan sa sarili mo, dapat gusto mo yun para sa lahat, hindi lang para sa individual o tukoy ng mga grupo ng tao. Dapat sa lahat, kung ano yung nais mong kabutihan na meron ka ngayon, yun dapat ang nais natin sa lahat. So mahalaga na maintindihan ito ng mga Muslim na ito ang pangunahin nating dua o da'wa na makatawag tayo sa kabutihan. At gayon rin sinabi ng Quran pagdating sa pagtawag sa kabutihan o pagda'wa natin ay yung may pamamaraan ng talino at pamamaraan ng hikmah, wisdom. Sabi sa Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan. Sabi ng Quran, tawagin mo sila ila sabili rabbika bil hikmah. Ito yung da'wa din na mahalaga nating maintindihan. Nu'udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Doon muna tayo sa una. Ang pautos na sinabi sa Quran ay tawagin mo sila sa landas ng iyong Panginoon. Ila sabili rabbika. Bago natin talakayin yung bil hikmah, no, tawagin natin sila sa landasin ng iyong Panginoon. Doon tayo una o mahalaga na mag-focus. Ang da'wa natin, ano man ang ating organisasyon, ano man ang ating kinaaanibang grupo, ang da'wa natin ay ila sabili rabbika, sa landas ng ating Panginoon, sa landas ng tauhid. Hindi tayo nagdada'wa sa hismiya o sa partition o sa certain groups o sa certain ano lang tawag dito, grupo or ano bang sabihin natin yan, party, or dapat ang da'wa natin hindi dapat humahad lang na meron tayong mga organisasyon. Maganda yan, meron tayong mga samahan, meron tayong mga ginagalawang mga agencies or organization na tutulong sa atin sa malaki nating hadaf, sa malaki nating purpose, ila sabili rabbika, sa landasin ng iyong Panginoon. Hindi tayo nagdada'wa o hindi natin tinatawag ang tao para lang sa atin. Halimbawa, pag ang gusto natin dumalo kapag ang Islamic Center na ganito o ganitong organization, dyan lang tayo makikiisa o dyan lang tayo magdada'wa. Pero pag sa iba, ayaw natin.
So hindi ila sabili rabbika yun, hindi sa landas ng Panginoon mo yun, sa landas yun ng samahan mo, sa landas yun ng organisasyon mo. So hindi dapat ganun. Dapat anuman ang organisasyon natin, oo, nandiyan ang mga organisasyon, pero dapat ang mga organizations na to will serve as your vehicle or serve as your tool para mas maging malakas yung da'wa mo ila sabili rabbika, ila sa landas ng iyong Panginoon. Ngayon, pangalawa, yung bil hikma. Of course, ang bil hikma, malinaw ito. Unang-una, yung tinatawag na basira, kasama din dito yung clear knowledge, pagkakaroon ng sapat na kaalaman. Total, pinag-uusapan ng da'wa papuntang kapayapaan, i-discuss natin kung ano yung ibig sabihin ng kapayapaan sapagkat doon natin sila tatawagin. Tapos, yung pamamaraan ng da'wa. Ibig sabihin ng kapayapaan, sa mabilis nating pagpapaliwanag, ito'y as-salam, ito yung peace, no, coexistence, pagkakaroon ng harmonious, tawag dito peaceful coexistence. Ito yung isa sa kahulugan ng salam o kapayapaan. Pero syempre, ang isa din sa kahulugan ng salam, yung tinatawag na maaari natin sabihin yung salim, yung kawalan ng kasamaan, diba? Ito rin ang mahalaga na ang ibig sabihin din ng kasamaan ng kapayapaan ay yung absence ng kasamaan sa paligid, absence ng gulo. So, absence ng mga bagay na masama. So, hindi pwedeng magtatawafok o hindi pwedeng magkakasundo tayo at isasabihin natin kapayapaan yon, tapos kinukonsinti natin ang bawat isa sa kasamaan. Hindi po kahulugan ng salam sa Islam yon. Kailangan ang tinatawag nating salam o kapayapaan ay yung nag-unite tayo, nagkakasundo tayo, harmony tayo sa mga bagay na halal. For example, merong bagay na haram o bagay na bawal sa Islam at gagamitin natin yung pangalan ng kapayapaan para i-tolerate yun. Mali po yun. Hindi po dapat ganun kasi meron pa rin tayong konsepto na amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, yung pagbabawal ng kasamaan at pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Kailangan alam natin paano itimbang yan. No? Hindi dahil sa salitang salam, yung kapayapaan ay nawawala naman yung iba. Kailangan sa kasabay ng pag-uutos mo ng kabutihan at pagbabawal mo ng kasamaan, nagtitimbang doon yung salitang salam. Kasi yung iba, ginagamit yung salitang kapayapaan para i-tolerate yung mga bagay na masama. Hindi po nagiging tama yung kahulugan ng salam kapag gano'n ang ating pagkakaunawa. So hindi natin kukonsintihin yung mga bagay na bawal sa Islam. Of course, merong merong tawag dito, merong pamamaraan kung paano naman natin yan ha-handle pagdating naman sa kasamaan. Tulad ng sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adaful iman. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ang makakita ng mungkar. Ito naman yung sa kung paano natin titimbangin yung kapayapaan at the same time pagbabawal ng kasamaan. Kasi minsan nawawala yung pagbabawal ng kasamaan dahil lang sa pagpupush ng kapayapaan. So tignan natin paano naman ang pagbabawal ng kasamaan na nananatili ang kapayapaan. Sabi nga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo, sabi sa mga Muslimin, sabi sa mga mananampalataya, ang makakita ng mungkar, ng masama, ay baguhin natin sa pamamagitan ng kamay natin. So, pag may makita tayong kasamaan, by default, kung ikaw ang sultan, ibig sabihin ng sulta ay ikaw ang may authority, ikaw ang may kapangyarihan, maraming level yan. For example, ama ka ng tanso, nasa iyo ang sultan ng bahay mo. So, pag nakakita ka ng mungkar, doon sa manasasakupan mo, falyughayyir biyadihi, gamitin mo ang kamay mo, ang lakas mo, para alisin itong mungkar na ito, para maalis ito. For example, anak mo gumawa ng masama, disiplinahin mo. Yun ang tamang paraan dyan. Ang sabi, fa in lam yastati, pag hindi mo kaya, yung istitaa kasi, yung capability, tinitignan yan sa sitwasyon. Fa in lam yastati, pag wala ka dun sa kapasidad, for example, nandito tayo sa Pilipinas, tayo'y minority, wala tayo sa kapasidad, no? Fa in lam yastati, doon papasok yun. Wala tayo sa capability na baguhin sa pamamagitan ng kamay natin lahat ng bagay na nakikita nating mungkar. For example, bawal ang alak. May nakita ka nag-iinuman sa labas, hindi mo naman pwedeng baguhin yun na
aanuhin mo, tawag dito, gagamitan mo ng puwersa, wala naman sa iyo ang authority na gawin yun at minority ka sa isang lugar na yun, hindi hikma na baguhin mo yan sa pamamagitan ng iyong kamay. So meron tayong alternative dito, no? Falyugayyiruhu fabi lisanihi. Baguhin natin ang ating mga nakikitang mungkar sa pamamagitan ng lisan, ng salita. Ang marami na nagbigay ng komentaryo sa pagbabago ng salita, ito ang parang majority o pinaka aglabi, yung tinatawag na pinaka kilala o let's say pinaka common na dapat gawin natin sa lugar na kung saan ay hindi natin kaya ang pagbabago ng pamamagitan ng kamay. Yung sabihin natin ito ng may hikma, sabihin natin ito ng maayos, pero hindi tayo pwede tatahimik kapag may nakikita tayong mukha. Kailangan sasabihin natin ito ng may hikma, sasabihin natin ito ng naiintindihan ng tao, no? Naiintindihan. At ito ang ginagawa natin. For example, mabanggit ko ngayon, very seasonal, di ba? May mga nagaganap sa politics natin na mga corruptions na nadidiscover lately lang, no, pagdating sa mga infra na ginagawa, no, yung mga flood control na yan. For example, mungkar yan, di ba? Kung mapatunayan, mungkar yan. So paano natin yan i-address? Hindi naman tayo pwedeng gumawa ng gulo. So bawal yun sa atin, no? Bawal tayo gagawa ng gulo. No, even in Islamic country, hindi pwede tayong gagawa ng gulo, lalabas tayo at gagawa tayo ng gulo. Pwede na magsalita, no? Pwede tayong magsalita, pwede tayong tawag dito, makipagdialogo, pwede tayong makipag-usap para gamitin yung ating salita para maparating yung gusto natin. Yun ang gagawin natin sa mapayapang paraan kasi wala talagang masolve ang paggamit ng karahasan. So yung halimbawa, magkakaroon kayo ng paglabas at gusto nyong marinig yung boses ninyo at magsisiglab ng karahasan doon sa lugar na yun, hindi dapat tayo makikiisa dyan. Bilang isang Muslim, ayon sa Quran at ayon sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi tayo makikiisa sa anumang mga kaguluhan na merong anumang mga kilusan o pagkilos na merong involvement sa pagsisiklab ng anumang kaguluhan. Kung dialogo, kung pagsasalita, kung pag-express ng ating damdamin o pag-express ng ating gusto na makarating sa mga leadership, yun, maganda yun, pwede natin gawin yun. Kasi nandun, fabilisani, sa pamamagitan ng salita mo. At bandang huli, sabi ng Rasul, pag hindi pa rin mong kaya, fabiqalbihi, sa puso. Ano ibig sabihin nito? Wag mo na lang i-tolerate, pakita mo na kung hindi ka makapagsalita, at least you don't support or you don't, tawag dito, hindi ka pumapabor o iwasan mo o pinakamahalaga, idua mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na mabago yung mga bagay niyon. At may mga pagpapaliwanag ang mga scholars dito kung paano titimbangin ito. Example, kung ang paggawa mo ng mungkar, ito naman yung tinatawag na obligations ng bawat Muslim, kung ang pagbabawal mo ng kasamaan, even in your lisan, yung pagsasalita mo, ay magke-create pa ng isang problema. No, kailangan maintindihan ito, kailangan meron tayong understanding the situation, yung tinatawag na fiqhul waqi', no? Understanding o kung tama ba yung gagawin natin. Kung yung sasabi mo ng pagsisita mo ng mungkar ay create ng mas malaking problema. Sabi ng mga ulama, it is not obligatory for you to tawag dito, to forbid mungkar sa mga oras na yun. If it will create greater mungkar. Di ba, nagsalita ka, mas malaking problema, mas nagkaroon ng issue sa mga Muslimin, mas nagkaroon tayo ng maraming kaaway, mas nagkaroon tayo ng maraming alinlangan sa atin, hindi sa iyo obligado yun. Hindi obligado na gawin mo yun. Pangalawa, of course, kung nakikita mo na yun ay kabutihan, na yun ay magre-result ng mabuti, magre-result ng kabutihan sa umma at sa ating nation, yung pagsasalita mo at maririnig yun at merong impact, even little, no? Obligatory yan sa atin. Obligatory sa mga Muslim. And in the event na hindi mo sigurado, kung yung gagawin mo bang
iingkar, no, pagbabawal ng kasamaan, kung yung bang gagawin mo na yon, even in lisan o salita, ay hindi mo sigurado. Mabuti ba ang result nito o masama? Which is, usually nandyan tayo. Kasi hindi naman natin alam na iintindihan ang bagay sa huli. Nagdadalawang isip ka, it will result goodness or it will result tawag dito mas malaking problema, hindi mo alam. So napupunta ang masuliya sa mga leaders natin. They decide. Doon na papasok yung magkakaroon tayo ng consultations, no, bago kumilos, makipag-ugnayan sa mga elders natin, makipag-ugnayan sa mga leaders natin, consult our ulama, magkaroon tayo ng mga meeting. Ano ba ang mokif natin sa issue na ito? Ano ba ang side natin, mga Muslim, sa gantong usapin? Ngayon may issue dyan sa sa corruption sa ating bansa. Kung nalilito ka, kung pagsalita ka, sumama ka bigla dyan, baka mag-resolve ba ng mabuti yun? O hindi mo alam. Pag ganun, sandali lang. Meet mo muna yung mga leaders mo. Meet mo muna yung mga ulama mo. Meet mo muna yung mga elders mo. Sumama ka muna sa mga pagpupulong bago gumawa ng action. And this is the most, tawag dito, pinaka-effective o pinaka-magandang gawin bago kumilos. No, kasi wala naman tayo lagi sa posisyon kung makaka-decide ka ba kung tama o mali yung gagawin o it will result ba good, peace, or greater problem. Kailangan pinakalagi natin gagawin ay makipag-ugnayan sa ating mga ulama, makipag-ugnayan sa ating mga leaders kung ano ang gagawin. Ito dapat ang laging mindset ng isang Muslim. Hindi natin kayang baguhin ang mga bagay-bagay sa sarili natin, especially lalabas ka doon, nanonood ako ng news, maggugulo, nung una, magsasalita lang, tas biglang meron ng mga emotions. Actually, this is not part of sunnah o in the history of Islam na merong in the time of Sahaba ng panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na merong gantong mga nangyari. Of course, after the tawag dito mga kibarus Sahaba, yung mga tabi'in, marami na naganap na mga koalisyon o tawag dito problema sa umma natin. Pero in the guidance of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his days, no, nung siya nagdadakwa, ang pinakamainam pag meron tayong nakikita ang problema is mashwara, discuss, pag-usapan. So I hope ito pa rin ang gawin natin. So may isa pa akong aya na tawag dito, aya na gustong basahin. Sinabi ng Quran na wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So may kinalaman ito sa kapayapaan na sabi sa Quran, hindi pinadala ni si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah subhanahu wa ta'ala illa rahmatan lil alamin. Maliban na lamang na maging awa sa sanlibutan. So ang rahma, mercy, ito ay isa sa mga sifa ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mula sa kanyang pangalan na Ar-Rahman, Ar-Rahim, nandun yung sifa na Ar-Rahma, no, na awa, at ang unang awa, yung tinatawag na unang pangalan niya, Ar-Rahman, ito'y awa para sa lahat. Si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay merong pangalan na ang kanyang awa ay nasasakop hindi lang para sa mga Muslim, para sa lahat ng kanyang nilalang. So kahit na hindi Muslim, kahit na may mga papaggawa ng kasamaan, ay ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nandun. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinadala liwanag at awa at guidance para sa lahat ng sangkatauhan. So i-stick natin yon na hindi lang exclusive ang da'wa ng Islam, ang Islam para lang sa mga Muslim. Kailangan lagi tayong naka-mindset na ang risala natin, ang mensahe natin dapat nakakarating sa mga non-Muslim at sa lahat ng mga tao. So isa pang aya ang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Napakagandang aya, no, kasi we are talking about unity of our ummah. Ito po yung aya na wa'tasimu, hold firm, no, to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala together and do not be divided, no. Magkaisa tayo, no, wala tafarraqu. Pautos din ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Umawak tayo sa lubid ni Allah, for of course ang lubid ni Allah, ang tafsir dito ang Islam, ang Quran at ang Sunnah. Ito ang hahawakan natin, no, bilang mga Muslim, Quran at Sunnah,
wala tafarraqu, at huwag tayo maghihiwalay, no? Kailangan united tayo. Kapag tayo nagkakaisa ay marami tayong kayang magawa, no? At kailangan meron din tayong tinatawag na level of tolerance sa ating kapwa Muslim, no? Nandiyan ang Quran at Sunnah, at meron tayong tinatawag na wata'awanu alal birri wat taqwa. Magtulungan kayo pagdating sa bir at taqwa, yung kabutihan at taqwa. So I'm talking about here yung tinatawag na universal unity natin. Of course, may mga differences tayo, no? Maraming usapin yan, no? Pagdating sa akida, pagdating sa manhaj. So I believe hindi dapat to ibaliwala. Dinidiscuss ito in a proper manner, in a proper venue, with the proper people, no, na involved. For example, usapin ng akida. I believe dinidiscuss ito ng mga muahal, yung mga taong equipped to discuss this in a right time, in a right venue. No, hindi ito magpapalitan ng salita sa social media at lahat sumasawsaw kahit yung salat ang kaalaman, di natin binibilang sarili natin, mas maraming kibar sa atin na mas pero ito yung mulahad ako, napapansin ko, mag-uusap ng akida, lahat pwedeng sumali, lahat nagbibigay ng pananaw, yung iba nagagalit na, hindi maganda yung venue, hindi maganda yung panahon, at hindi muahal o hindi equip o tawag dito, may sapat na kaalaman yung mga taong involved upang i-discuss yun. So I believe mahalagang pag-usapan yun kasi doon tayo nag-unite, bihablillah, sa Quran at Sunnah, pero meron tayong tinatawag na common interest. Anumang manhaj o anumang tinatawag dito, pananaw ang hinahawakan natin, meron tayong tinatawag sa Quran na magtaawon kayo sa birri at taqwa, no? Kung sa Christian nga nakikipagkaisa tayo pagdating sa laban sa droga, pagdating sa laban ng kasamaan, how more pa sa Muslim ummah natin as a whole na mag-unite tayo in a common goal, no? For example, let's unite sa isang bagay na makabubuti sa lahat. Then after that, in a right venue, discuss natin yung differences natin at yung mga tamang tao ang magdi-discuss dito. So, ito yung pananaw ko, no, na I think, no, saan man tayong napapaloob na grupo bilang mga Muslim, mag-unite tayo in a common goal, no? Wata'awanu alal birri wat taqwa. Magtulungan tayo doon. Pero hindi naman tayo pwede magtulungan pagdating sa kasamaan o pagdating sa pagsuway. For example, pagdating sa mga bagay na bid'a, no? I will not mention any tukoy na gawain. Pagdating sa usaping bid'a, dapat we don't unite on that. Hindi tayo makikipagkaisa sa mga ibang groups na practicing bid'a, no? Hindi tayo makipag-unite pag may mga kurafat silang ginagawa, yung mga tawag dito, mga labag sa pananampalatayang Islam. Pero we can unite in something good, no? Halimbawa, we choose leaders na mag-guide us to represent us in our advocacies, no? Mag-unite tayo diyan kasi pag hindi tayo mag-unite in the middle na sa lugar na tayo may minority, malalagay tayo sa malaking problema. Let's unite on a term na magko-common sa atin as a Muslim as a whole, no? Mag-unite tayo para magkaroon tayo ng lakas, magkaroon tayo ng puwersa, magkaroon tayo ng boses, marinig tayo, no? As a whole, no? Dapat united tayo. Pero pagdating naman sa mga bagay na labag sa Islam, sa pananaw ng bawat isa, i-discuss yan ng maayos sa proper venue. I-discuss yan ng mga taong sapat na may kaalaman, no? At inshallah, sa ganitong mentality, mas marami tayong magagawa na mabuti. Isa pa na gusto natin basahin, yung walakad karram na bani Adam. Ito naman sa humanity. And indeed, we have honored the children of Adam. So yung respect sa tao, hindi lang sinabi sa Quran na walakad karram na al-muslimin, no? Hindi yung pinangangalan namin ng mga Muslim. Hindi, sinabi sa Quran, lakad karram na, walakad karram na bani Adam. At aming pinarangalan ang kan o lahat ng anak ni Adan. So sa atin, by default, we respect people no matter ano ang kanyang grupo, ano ang kanyang paniniwala, ano ang kanyang akida, no, ano ang kanyang pamamaraan. By default, we respect, no, everyone, no? Pero ang respect,
Hindi ibig sabihin na nirerespeto mo, hindi mo na siya dadawahan, hindi mo na siya itutuwid, hindi mo na siya ilalagay sa tamang landas na naiintindihan mo. Pero nandun dapat yung respeto. Kasi sinabi sa Quran inonored ni Allah ang lahat ng anak ni Adan. So ikaw, kung ikaw gusto mo silang dawahan, uunahin mo sa respeto, kasi paano mo dadawahan yan? Paano mo ilalagay sa kapayapaan yan? Paano mo ilalagay sa tama yan kung walang umiirang respeto sa pagitan natin? So makakahalaga yun na na maintindihan ng mga Muslim. No? Dapat yung respeto nandoon, kasi napapansin natin yung iba, ang ganda ng purpose. They want na maging akida ay tama, maging tama ang pamamaraan, pero the lack of respect, no, hindi mo sila matawag, maniwala kayo, no, kahit na napakaganda ng ating da'wa, ng ating panawagan sa tao, pero we don't do it in a respective way. Hindi tayo nagrerespeto sa tao, pinapahiya natin, sinasabihan natin ng kung ano-anong kasamaan. Huwag natin asahan na ito'y magiging effective. Even napakaganda ng ating da'wa, kung walang respeto sa tao, ay tawag dito, hindi natin magagampanan yung role natin. So bandang huli po, ang gusto kong basahin yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'minu hatta tahabbu, afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salam bainakum. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, you will not truly believe until you love one another. Shall I tell you something that if you do, you will love one another? Ano po yun? Spread peace amongst you. No afshus salam bainakum. Ang salam na ito, una yung pagbati ng assalamu alaikum, pero of course, ang malalim na kahulugan nito, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na hindi natin ma-attain ang tunay ang ganap na pananampalataya hanggat hindi tayo magmahalan. Tahabu, no, sa pagitan nating mga Muslimin. Afala adullukum ala shay. Gusto niyo bang turuan kayo ng isang bagay? Idza fa'altumuhu, kapag ginawa nyo ito, ay makukuha nyo yung pagmamahalan sa pagitan nyo. Ano yon? Ipalaganap natin ang salam. Ipalaganap natin ang kapayapaan. At ito po ang da'wa. Ito ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, afshus salam bainakum. At sinabi din ni Allah, nagdada'wa, wallahu yad'u ila daris salam. Si Allah ay nagdatawag din sa salam. So tayo, ano ang ating obligasyon? So maliwanag, ang da'wa natin ay para sa kapayapaan at sa salam, inshallah ta'ala. So maraming salamat po. Jazakumullahu khairan. At hopefully, nabigay ko yung hack ng aking lecture, inshallah. Pasensya na. At inshallah, medyo tawag dito, maulan pa rin, no? Hopefully, hindi maingay, no? Then, hopefully, matuloy na rin po yung ating face-to-face, no? Magkaroon ng face-to-face na lecture. Tingin ko mas effective yun, no? Mas malakas ang impact kung magkakasama tayo, kung magkakausap tayo, kakapi tayo. So, maraming salamat po sa inyo. Of course, nabatiin din natin si maraming salamat. Napakasipag din ang may bahay ni Director, si Doktora Princess, no? Jazakallah khair din sa iyong juhud, no? So maraming salamat po muli, Director, inshallah. At of course, batiin ko rin ang aking co-lecturer ngayon, si Sheikh Nadir Oquendo. Jazakallah khair, Sheikh. Hope to see you soon, inshallah. At naway gabayan tayo ni Allah, inshallah. Dua natin na lagi tayong patnubayan ni Allah. Idua natin ang pagkakaisa sa pagitan ng mga Muslimin. Idua natin ang kapayapaan sa ating bansa. Idua natin na nawa ay gabayan tayong lahat ni Allah at bigyan tayo ng mapayapa at mabuting bansa, inshallah. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.